sumasamba at nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah! 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 Amen and amen. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Excited po ako ngayong umaga eh. Amen. Salamat sa Panginoon. Parang hinahanap ko po kung nandito pa kayo eh. Pag nakita ko wala na kayo, para ano kaya? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay po sa ating pong global community across the globe. Magandang umaga po. Natanaw ko po, meron po tayong mga kapatid na sumusubaybay. Si Ate Judy Sorano ay sumusubaybay sa atin from San Francisco, California. Na po, at mga kapatid po natin, si Pastor Noel at Ate Michelle Abuda, watching from Toronto, Canada. Hallelujah. At yung mga iba pa nating mga kapatid, dami po nila dito eh. So, shout out na lang po sa inyong lahat. Parang vlogger, ano po. Amen. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Di ko na po mapambabanggit yung lahat ng pangalan. Dami pong sumusubaybay. As early as now, nasa 300 na po tayo. At alam po ninyo, on a Sunday, nakaka-reach po tayo ng 2,700 to 3,000 ang sumusubaybay po sa atin on a Sunday. Kaya po malayong nararating ng gawain po ng The Life Giver Church. Hallelujah. Sa mga karatig probinsya, marami din po. Hallelujah. Amen, amen, amen. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. At gusto ko po magpasalamat sa Panginoon na na-launch na po natin ang ating pong gawain sa Phoenix, Arizona. So meron na po tayong The Life Giver Church, Phoenix, Arizona. At nakakalimang meetings na po tayo with them. At tuloy-tuloy na po na meron na po tayong gawain sa Phoenix, sa Arizona. At ngayon pong darating, ito pong August, ay maglo-launch po tayo ng gawain sa Bahrain. Sa pangunguna po, actually sa Phoenix, Arizona, ang nag-handle po ng gawain natin doon ay yung pong aking pangalawa sa bunso na kapatid, si Brother Eddie, at yung kanya pong may bahay si Ate Lay. At habang nandun pa po si Bishop Ador, yung aking pong kapatid, at wala pong assignment from outside of the US, siya po muna yung tumutulong sa atin doon po sa gawain sa Phoenix, Arizona. At ngayon pong darating na August 25, lilipad po si Ate Pastora Jo Cortez to launch ating pong gawain sa Bahrain. So magsisimula na rin po ang Life Giver sa Bahrain. At gusto po naming ibalita sa inyo na officially ay may gawain na po tayo sa General Santos City, sa Mount Balayon. Mount Balayon, mataas na bundok isang bundok ng Sarangani. At nakapagbukas na po tayo ng gawain. Sa November 29, lilipad po kami patungo po doon to dedicate yung pong ipinatayong church at saka po mag-celebrate ng anniversary. Under the Life Giver Church Grace Family na po ito. So kung kayo po malapit, mga kamag-anak sa Sarangani, sa Jensan, so magbubukas na po tayo ng gawain. At bukas na po, bukas na. At magse-celebrate po tayo ng anniversary on November 29. At doon, ide-dedicate na rin po natin yung church. So habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, may pagkakataon na tayo po'y maka-reach out, ay gagawin po natin. At salamat sa Panginoon na habang may opportunity pa po, na tayo po'y makapag-share ng gospel of grace. Salamat sa Panginoon. So sa umaga pong ito, meron lang po kung baka makalimutang announcement. Pinapa-announce po sa atin ng ating pong, actually siya po yung admin at katuwang po ni Pastora Excel sa Candelaria sa Quezon. Sila po yung family na nag-donate po ng kanilang property para pagtayuan ng church. At meron po silang project at gusto po nating makatulong sa proyekto pong ito para sa kapakinabangan ng bawat isa na sa darating po na August 12, nandito po si Kuya Ray at si Ate Risa. Andito po sila.
Sa darating po na August 12, alas 10 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ito po'y libre. Libreng consultation, MRA, at saka po marami pong gagawing mga laboratory na walang bayad. Walang bayad to, no, Kuya Ray? Walang bayad. At ito po ay gaganapin sa Balsangkat Court, basketball court, multipurpose, sa Pinagbuhatan. So kung kayo po'y available this coming Tuesday, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, August 12, punta po kayo doon sa Balsangkat Court Multipurpose Hall sa Pinagbuhatan. At maghihintay po sila Ate Risa at si Kuya Ray at marami pong mga doctors na makakasama. At hallelujah, ano ba yung mga gagawin po sa atin? Bioresonator, MRA, at ano pa ba? Mga general check-up po, general check-up. So mga medical doctor po ang makakasama natin. Libre po ito, walang bayad. Punta lang po kayo kung kayong malapit sa Pinagbuhatan. Suportahan po natin yung project ni Kuya Ray at ni Ate Risa. All for the benefits especially ng mga taga-Life Giver Church. So punta po kayo doon, walang bayad. Amen. Alalahanin po natin alas 10 ng umaga hanggang alas 5, Agosto 12, Martes, sa Balsangkat Court Multipurpose Hall sa Pinagbuhatan. So salamat sa Panginoon. Sa darating po na September 13, Sabado po ito, tuloy na po yung Men and Women Convention, Men and Women Conference. So ito po'y gaganapin ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Sabado, dito po. So lahat po ng mga members ng Men's Network, Women's Network, sama-sama po tayo. May mga parapol po tayo, libreng tanghalian, libreng merienda sa umaga, libreng merienda sa hapon. Tapos pre-lunch, wala pong bayad, hallelujah. Basta lang magsama-sama po yung Men's Network at Women's Network sa isang maghapong fellowship. At ang pagsasaluhan po natin sa araw na yon ay Embracing Grace Together. Embracing Grace Together. So pagsaluhan po natin ang kagandahang loob ng Panginoon bilang mga miyembro po ng Men's Network at Women's Network. Sa darating na September 13, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Wala pong registration. Hindi naman uso sa The Life Giver Church yung registration Kaya po salamat sa Panginoon. Laging available po para sa lahat. So alalahanin po natin yung petsa, September 13, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga kababaihan, mga kalalakihan, saan man mga ministries po kayo napabilang. Halimbawa, kung kayo po'y member ng music ministry, pero kayo'y babae o lalaki, pwede kayong mag-join. Member ng ushering, babae at lalaki, pwede pong mag-join. Member ng creative arts, pwedeng mag-join, men and women. Basta babae at lalaki, sama po kayo. Amen. Praise God. Paano naman yung, hallelujah. Amen. Paano yung ang edad ay mga bata pa? So meron tayong children ministry. Hindi sila kasama. Amen. So salamat sa Panginoon. Hallelujah. Parang iba iniisip nyo. Parang tumahimik ang sanlibutan. Salamat sa Panginoon. So magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating pong resident pastor, si Pastor Dante sa Pitanan, Ate Shirley. Salamat sa Panginoon. Ayaw ko na sanang banggitin, pero nakikidalamhati tayo sa mga kapatid po natin. Umuwi na sa Panginoon. May 4 na kapatid po tayong nag-graduate ngayong linggong ito. 4. Kaya 4 po yung aming funeral services nagkinandak ngayong linggong ito. 4. Kaya yung aking apo, si Oyen, sabi niya, Daddy, bakit ang dami yung funeral services? Sabi ko, dami kasing namamatay Tinanong ako ni Oyen, kasi kada magpapaalam kami,
Anak, may funeral service kami, diyan ka lang, bawal sa baby. Ba't ang dami yung funeral service? Sabi ko, pasensya na, ang daming umuuwi sa Panginoon. Bali ba ang mga edad, mga bata pa po. Si Ate Arlene, manugang ni Ate Josie, umuwi sa edad na 42 years old. Yung si Jeff, yung kasama natin sa Men's Network, kasama po sa gawain, napaka-athletic, galing mag-basketball. Umuwi sa Panginoon, 42 years old. Dinalaw po namin siya nung last Sunday sa Kidney Center. At nang makita ko po siya, comatose na po eh. Pero kinausap ko pa din siya at nang kausapin, lumuluha po si Kuya Jeff habang kinakausap ko po siya sa kabila ng sabi nila ay comatose na. Ilang sandali lang, umuwi na sa Panginoon. Galing po kami ng Kidney Center. Tapos, nung isang umaga naman, nag-funeral service si Pastor Dante, 28 years old, IT manager, namatay stress-related sa trabaho, sa cardiac arrest. Actually, pneumonia ang lahat ng cost of death po nila eh. Pneumonia. Nung isang araw, galing po ko dyan sa PCGH, kasama ko po si Pastor Hill, dinalaw namin si Pastor Arman Tuason, yung dati nating pastor, sa edad na 65, comatose na rin po. Pero kinausap ko pa rin, pinag-pray ko pa rin, at kahit comatose na, at ipinagkatiwala sa Panginoon. Sa edad na 65, umuwi na rin sa Panginoon. Nandun po ko the other night sa Pineda para po mag-conduct ng funeral service. Doon sa multipurpose hall ng Pineda. Nung Biyernes ng gabi, pagkatapos ko po magturo sa Doha sa Qatar, kailangan po naming magbiyahe papunta ng Candelaria, Quezon, dahil yung isang kapatid natin, si Ate Josie, ay 50-50 na po. Kaya pagkatapos ko po magturo sa Doha, biyahe na po kaagad kami papuntang Candelaria, Quezon. Nakarating po kami ng alas 12 ng gabi sa Quezon. Kasama ko po si Pastor Lito, si Pastor Hill, at si Ate Ann. At pinag-pray po namin si Ate Josie, wala po. Nakaratay na, nagpiprepare na ang buong pamilya. Pero alam po ninyo, mabait ang Panginoon because of the opportunity. Nakausap ko po yung buong kanila, yung buong pamilya. Nakausap ko po sila, napag-prepare, napatanggap sa Panginoon, at nasabi namin na magiging kagalakan ni Ate Josie na umuwi sa Panginoon na kayong mga iiwan niya ay makakilala sa Panginoon. Apo, so praise God. Iyakan siyempre, iyakan blues dahil parang nagpapaalam na. Apo, at totoo naman na ang kagandahan po si Ate Josie nakaawit pa sa Panginoon. Salamat Panginoon. Maawit po siya. Kasi kumanta po kami habang, Kaya lang, nung pauwi na po kami ng madaling araw, ng alas 3 ng madaling araw, bumangon. At nagpatimpla ng kape at saka malamig na Coke. Ngayon po, buhay pa. Apo, salamat sa Panginoon. Wala pa kaming balita eh. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Pinagkatiwala na lang namin sa Panginoon. Actually, may karanasan po kami ni Pastor Hill. Tinawagan po ako ng mga kapatid natin sa Mandili, sa Candaba, Pampanga. Naghihingalo na raw si Apo Gore sa edad na 90 years old. So, biyahe po kami ni Pastor Hill. Walang kaabog-abog. Basta sinabing 50-50. Kailangan naming makarating. So, nakarating po kami sa Mandili, Candaba, Pampanga, alas 10 ng umaga. Pagdating namin doon, nakahanda na po yung tolda, nagawa na po yung tolda, nakaprepare na yung lamesa para sa sugalan daw, parang gano'n. Tapos nakahanda na po yung barong na isusuot ni Apo Gore. So akyat po kami doon sa kanilang bahay. Tapos sabi ko, naisip ko, Pastor Hill, bili ka ng Sarsi, saka ng Skyflakes.
habang may pagkakataon pa, pag-communion natin si Apo Gore. Kahit hindi na ano. So nag-communion kami. Sinubo ko po yung biskwit. Tapos pinainom ko po, binuksan ko po yung labi, pinakain yung biskwit. Pinag-pray at ipinagkatiwala sa Panginoon. Alam po ninyo, pag-uwi namin ang balita, nabuhay uli si Apo Gore. Kaya giniba yung tolda, itinago yung damit na pamburol, nabuhay pa ng 4 na taon. Sa edad na 94, saka umuwi sa Panginoon. Hindi na kami pinatawag nung umuwi sa Panginoon. Amen. Baka mabuhay pa Makakuha pa ng 100,000. Hindi na po pinayagan. Umuwi po sa Panginoon sa edad na 94. Kaya po, alam po ninyo, isa lang ang totoo, hindi tayo ang may hawak ng buhay. Ang may hawak lang ng buhay natin ay ang Panginoon. Kaya huwag kayong matakot manalangin kung mamatay, salamat sa Panginoon. Kung mabuhay, salamat sa Panginoon. May isang talata sa Biblia, Roma, Kabanatang 7, talatay, hallelujah, 12 hanggang ganito sinasabi. Walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man sa atin ang namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y namamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y mabubuhay tayo para sa Panginoon. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Kaya sa mabuhay at sa mamatay, tayong lahat ay sa Panginoon. Amen po? Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, Romans chapter 7. Hallelujah, mula verse 10 hanggang 14. Yan po ang binabanggit. Kaya wag po kayong matakot manalangin. Kung naghihingalo na, ipag-pray po ninyo. Kung mamatay, salamat sa Panginoon. Kung siya man ay naghihingalo na, ipinag-pray nyo na buhay pa muli, salamat din sa Panginoon. Kaya totoo yung kasabihan ni Jaisel, habuhay na. Hapatay na, habuhay pa. Apo, kasi si Pastor Hill, pinag-pray namin, nakahandusay dyan sa CR Dinala namin sa medical city. Tapos binalita namin kay Jaisel, si Papa mo, buhay na. Hapatay na, habuhay pa. Mamaliit pang baby si Jaisel. Kaya salamat sa Panginoon, hallelujah, tayo po'y pinagpala habang may pagkakataon. So handa na po kayo para sa Word of God ngayong pong umaga? Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 12. Babasahin po natin ang mga talatang mula verse 13:8 hanggang 41. Matthew chapter 12 mula po verse 38 hanggang 41. Hallelujah. Kahapon naman po dumalaw kami kay Ate Dory kasi gusto namin ipag-pray sana si Emerson, yung kanilang anak. Wala naman po doon si Kuya Emerson. Kaya si Ate Dory lang po. Kung kilala niyo po si Ate Dory, nandito na po siya sa Philippines after 19 years at nag-undergo ng chemotherapy. Pero pang 5th session na po at tingin namin kay Ate Dory parang walang karamdaman. Dinalaw din po namin kahapon. At salamat sa Panginoon na sumisigla at lumalakas ang mga kapatid natin. Matthew chapter 12, beginning verse 38 hanggang 41. Ito po ang ating mababasa. One day, some teachers, praise God. Amen. Tapos mamaya isali natin sa Tagalog. One day, some teachers of religious law and Pharisees
came to Jesus and said, "Teacher, we want you to show us a miraculous sign to prove your authority." Tingnan niyo po ang mga Pariseo. Naghahanap ng mga palatandaan para mapagtibay ang pagiging Panginoon ni Kristo. Sabi ni Jesus, only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. The people of Nineveh will stand up against this generation on Judgment Day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now someone greater than Jonah is here, but you refuse to repent. Someone greater than Jonah is here, but you refuse to repent. So ipagpapatuloy ko po ang mensahe at ang paksa na ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating someone greater than Jonah is here. Someone greater than Jonah is here. Actually, may karugtong po yan eh. Someone greater than Solomon is here. At yung pong someone greater than Jonah is si Jesus. Merong higit na mas dakila kay Jonah. At ito'y walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Sabi po sa Tagalog, doon sa verse 41, at ngayon narito ang higit pa kay Jonas na nangangaral sa inyo. At ngayon narito ang higit pa kay Jonas na nangangaral sa inyo. Ngunit ayaw niyong magsisi. So, pagpalain po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Ang pag-uusapan po natin ay karugtong ng mensaheng ibinahagi ko po nung nakaraang Sunday, At ang pamagat po nito ay Someone Greater Than Jonah is Here, Part 1. Ngayon po pag-usapan natin yung ikalawang bahagi. Apo, kung kailan tayo matatapos, salamat sa Panginoon. Pero pagpapatuloy po natin. Alam na alam po natin ang kasaysayan ni Jonah ay yung pong napakasikat na Sunday school subject na pinag-uusapan ng mga Sunday school teachers sa Sunday school students natin. A month ago, tinalakay po yan nila at Teacher Belen, Teacher Joy, Teacher Paz, tinalakay po nila yan sa kanilang Sunday school. Yung pong kasaysayan ni Jonah. Ano po ang naalala nyo sa kasaysayan ni Jonah? Ano po naalala ninyo sa kasaysayan ni Jonah? Siya ay kinain ng bangus. Hindi pala, ng dakilang isda, ng malaking isda. Apo? Hanggang doon na lang ba yung naalala niyong kwento kay Jonah? Siya'y kinain ng malaking isda? O may karugtong pa? May karugtong pa po. At ang karugtong siya ay iniluwa. So ang kompletong kasaysayan po ng Jonah, pagkatapos siyang kainin ng malaking isda, pagkalipas ng 3 araw at 3 gabi, siya ay iniluwa. Apo, so may mga theologian, mga antagonist sa Biblia na nagsasabing, fiction yan. Yan ay katang-isip lang na kasaysayan at hindi totoong nangyari. Totoo po itong nangyari. Sapagkat hindi ikukwento po ng Panginoong Yesus ang nanghihingi ng mga kababalagan at mga tanda sa dinami-dami ng pwedeng gamitin ni Jesus na illustration sa mga signs, miraculous signs. Ang napili niya ay ang kwento ni Jonah. Na kung papaanong si Jonah ay nasa tiyan ng malaking isda 3 gabi at 3 araw, ganon din ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ay mananatili sa ilalim sa pusod ng lupa sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos mabubuhay na magmuli.
So bakit gagamitin ni Jesus Christ na illustration at example ang kasaysayan ni Jonah kung hindi po ito totoong kasaysayan na naganap kay Jonah? At ang ipinagmamarali, ibig sabihin, pinagtatanggol na premise ng mga hindi naniniwala ay kayang-kaya naman daw talaga ng whale na kumain ng malaking tao pagkatapos iluwa. Kayang-kaya. Posible daw yan. Posible daw yan. Posible po sa katotohanan. So, bago po tayo dumako sa mensahe, magbigay po ako sa inyo ng backgrounder. Posible ba talaga ng isang tao ay kainin ng malaking isda? Posible po ba yun? Maraming nagsasabi, hindi daw imposible. Pero sa kasaysayang ito, posible po eh. Kaya lang, dapat malaman natin kung anong klase ba yung malaking isda na kumain kay Jonah. Basahin nga po natin yung Jonah 1:17. Jonah 1:17. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. So ang sabi po, samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa loob ng tiyan nito. So pag-usapan po natin, ano kayang klaseng malaking isda ito? Sa ating Tagalog na paniniwala ay balyena. Malaking isda ay balyena. Na po, sa salitang Tagalog, balyena. Now, ang balyena o whale, marami pong klase. May nagsasabi na Antarctic whale daw yung kumain kay Jonah. Antarctic. Yung whale na nabubuhay ng maraming panahon sa malalamig na lugar tulad ng Antarctica. Kasi yung whale sa Antarctic po, ang lalaking balyena niyan eh. Pag yan ay umahon sa, nag-float, makikita nyo parang ang laki-laking building. At Che, nakakita ka ba? Pakita nga natin yung Antarctic whale. Hallelujah, salamat kay Ate Chalisa. Antarctic whale. Yung paglumutang, ang laki-laki po. Ang scientific name pala ng whale ay balyena. Balyena mysticutis. Mysticitus. Balyena. Yung palang Tagalog natin, scientific name. Balyena mysticetus. Sumusukat po ng 20 metro, 66 feet ang haba. 20 metro, alam niyo po kung gaano kalaki yung 20 metro? Apo, bawat poste, 5 metro po. Tingnan niyo po. Bawat poste, 5 metro. Mula dun sa pader hanggang dun sa isang patposte, 5 metro. Mula sa isang poste hanggang sa isang poste, 5 metro. Mula dito hanggang dito, 5 metro. Mula dito hanggang dito, 5 metro. So, gaano kalaki sa inyong visualize natin? Gaano kahaba yung balyena? Mula doon hanggang dito. Yan po ang sukat ng Antarctic whale ang tawag o bowhead whale. Ganyan kalaki. Na po? At hindi ito yung kumain kay Jonah. Hindi Arctic whale ang kumain kay Jonah. Kasi hindi po existing ang Arctic whale sa Mediterranean Sea. Kung saan sumakay si Jonah ng barko papunta ng Tarshish ay Mediterranean Sea. Kaya po hindi present ang mga Arctic whale sa Mediterranean Sea.
So hindi yan ang kumain sa kanya. Besides, ang Arctic whale po, maliit lang yung throat. Kahit ganyang kalaki, maliit lang po yung kanyang lalamunan. At hindi kakasya ang kasing laki kong tao. Maliit lang daw po yung lalamunan. Kaya napagtibay na hindi Arctic whale ang lumunok kay Jonas. Ano po yung pangalawang klase ng whale? Pangalawang klase ng whale ay Mediterranean or sperm whale. So yan po ang lumunok kay Jonah. Sperm whale. At ang sperm whale ay umaabot po ng 24 meters ang haba. So kung ang Balaena mysticetus Arctic ay hanggang dito, ang Mediterranean sperm whale ay hanggang dito. Laki no, haba. Ganyang kalaki. At ito pong sperm whale ay posibleng kumain kay Jonah sapagkat yung throat po niya ay malaki. So kayang lumunok ng tao. Opo, so yan ang sperm whale. So most likely ang possibility ang lumunok kay Noah, kapag kung sino pinagsasama ko na si Jowa at si Noah si Jonah. Ang lumunok kay naalala ko si Jowa. Ang lumunok sa kanya ay, hallelujah, kay Jonah ay sperm whale. Bakit po? Kasi yung sperm whale may malaking lalamunan, throat. Tapos ang sperm whale may division po bago makapasok yung pagkain sa tiyan para i-digest, meron pa siyang pouch, kung tawagin, pouch. Ano po sa Tagalog yung pouch? Bulsa. So merong bahagi ng sperm whale, bago niya lunukin at i-digest, meron pong pouch dyan, sa pagitan ng bibig at saka po nung tiyan, pouch. Pagkatapos, sisisid po yan ang sabi nila nakakasisid to about 1,000 meters down. Kung 1,000 meters ang kayang sisirin ng sperm whale, siya'y sumisisid sa kalalim-laliman para po humanap ng pagkain. At ang sperm whale po, kayang magdala, sabi po, kayang magdala ng ilang toleladang, ilang liters of water, 2,000 liters of water, kasama po yung pagkain. Kasama po yung tubig. 2,000 liters of, hallelujah, pagkain at saka po tubig. Gusto ko lang pong tiyakin. 2,000 liters. Now, yung po pagkain at saka po yung tubig, pareho niyang lulunukin, sabay niyang lulunukin. Pagka nalunok na niya yung tubig at saka yung pagkain, meron po siyang air hole sa ibabaw. Nakakita na po kayo noon? Yung parang fountain. Makikita nyo sa ibabaw ng ulo niya, may lalabas na tubig. Ang tawag po doon ay air hole. At kaya niyang mag-imbak ng hanggang 75 minutes na dami ng hangin. 75 minutes. So ilang oras? 1 oras at kalahati, kaya niya mag-imbak ng napakaraming stock ng hangin for 1.5 hour. Kaya pwede talagang mabuhay ang tao sa loob ng pouch po niya. Tapos itatapon po sa air hole yung tubig, mamal po kasi siya. So kung mamal siya, hindi siya humihinga sa gill, sa
kaliskis. Ano tawag doon? Kaliskis ba yun? O? Hasang. Ang maraming isda hindi kinukonsider na mamal kasi ang mga isda po hindi kinukonsider na mamal kasi hindi sa gill sila kumukuha ng hangin at naglalabas nito. Ang balyena hindi sa gill, hindi sa hasang, kung hindi sa air hole. So yung air hole, doon lumalabas yung tubig, doon lalabas yung hangin, tapos naiimbak yung pagkain doon sa pouch. Are you following me? Gusto ko lang i-reinforce, pagtibayin yung katotohanan na posible po na ang tao ay mabuhay sa loob ng sperm whale. Hallelujah. So meron silang pouch, sabi po 2,000 liters of air, and it can be stuck sa loob ng pouch for 75 minutes each time. So halimbawa, kumuha siya ng hangin, pagkuha niya ng hangin, 1 oras at kalahating mananatili yung hangin sa loob ng pouch. So kung pagkatapos kuha siya ng hangin, ang daming hangin sa loob ng pouch. Kaya kung si Jonah ay kinain ng sperm whale, posible po na si Jonah ay nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng pouch ng sperm whale. So ngayon, napagtitibay natin, totoo pala o posible na si Jonah ay nakain ng sperm whale. Alam, nang iluwa si Jonah, siya po ay naglutatayo na. Kasi meron pong chemical element sa loob ng pouch ng Mediterranean sperm whale na ang tawag po ay acid. Meron tinatawag na acid. Gastric acid na nasa loob ng pouch ng sperm whale at yung gastric acid, yun po ay nagkokos na pumuti ang balat. Kaya paglabas ni Jonah, maputi na siya. Hindi naman binanggit sa Bible yun. Pero ito po ang isang lehitimong pangyayari. Nag-research po ako at ni-research ko kung merong bang human being aside from Jonah na nakain ng sperm whale. Meron po. At ito po'y naganap noong pong 1927 sa Falkland Island na isang sailor, ang pangalan po si James Bartley. James Bartley, nilunok po siya ng sperm whale at siya po ay nabuhay. 36 hours later, siya po ay iniluwa ng sperm whale. Si Jonah, 3 araw at 3 gabi. Pero si James Bartley ay iniluwa after 36 hours. At nang siya'y iluwa, siya po ay nagkulay puti. Parang si Michael Jackson. Si Michael Jackson, nag-glutathione po yun. Ini-inject. Kaya si Michael Jackson, di ba negro siya? Naniniwala ba kayo na si Michael Jackson ay negro? Kaya madalas siya'y nangingitim. Si Michael Jackson. Pero nagpagluta siya. Kaya nang siya'y bago mamatay, pumuti si Michael Jackson. Na-bleach. At yan po ay dahil doon sa gastric juices. So, sagutin po natin ang tanong, posible ba na mangyari ito sa human being like Jonah, like James Bartley? Ang sagot, posible po. Kaya si Jonah, pagkalipas ng 3 araw at 3 gabi, ay iniluwa at siya po ay iniluwa sa dalampasigan. After 3 days and after 3 nights. So kung ito'y posible, ano ang himala dyan?
Kung yan ay posible palang maganap, ano ang kakaiba dyan kay Jonah? Kung yan ay posible naman palang mangyari, tulad ng mga scholar, Bible scholars, mga theologians, na pinag-aalinlanganan ng kapangyarihan at himala ng Diyos, kung magaganap pala yan, bakit mo ituturing na makapangyarihan ng Diyos dyan? Ano ang kaugnayan ng Diyos na makapangyarihan kung yan naman pala'y pwedeng maganap sa isang pangkaraniwang nilalang katulad ni James Bartley at katulad ni Jonas? Walang kakaiba dyan. So wag niyong ituring dakilang pagkilos ng Panginoon yan. Hallelujah. Yan ang sinasabi ng mga atheists. Yung mga hindi naniniwalang may Diyos. Merong atheista, nagmamalaki, wala daw siyang Diyos. Nagsasalimbayan yung mga bala ng baril. Sabi niya, I am an atheist. Thank God. Parang hindi nyo nakuha. Di ba mga atheists hindi naniniwalang may Diyos? Nung nagdadating yung bala sa foxhole, sabi niya, I am an atheist. Thank God. Sinasabi mong walang Diyos, pero pinasalamatan mo ang Diyos na hindi ka tinatamaan ng bala. So maniwala kayo, may Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, may Diyos. At may himala sa pangyayari kay Jonas. Ano po ang himala? Ang himala, sa dinami-dami ng pwedeng kaining propeta, ang kinain lang ng sperm whale ang pangalan si Jonah. At ang isa pang himala, kinain siya ng balyena sa right time at iniluwa sa right place. Paano hindi ka maniniwalang kagagawa ng Diyos ito? Samantalang si Jonah ay nilulok sa tamang panahon, iniluwa sa tamang lugar, at ang kinain ay ang tamang propeta, ang pangalan si Jonah. Kaya maniwala kayo, ang pangyayaring ito ay hindi aksidente. Ang pangyayaring ito ay nilayon, pinlano, at ginanap ng makapangyarihang Panginoon. Basahin po natin muli. Hallelujah. So yan po. So naniniwala na tayo, sperm whale. Basahin po natin yung John 1:17 po uli. Ang sabi, but the Lord provided a huge fish. Sino po ang nag-provide ng malaking isda? Si Lord. Ang Panginoon ang nag-provide. Yung salitang provided ay 3 beses ginamit po. Chapter 4, chapter 6, at chapter 4, verse 6, verse 7, verse 8. Hindi ko na ipapakita. 3 beses binanggit yung salitang the Lord provided. At yung the Lord provided, 3 beses inulit sa kabanatang 4, 6, 7, 8, nang ibig sabihin, ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nagpanukala, at ang Diyos ang may kagagawan ng mga himalang ito. Lahat ng pangyayaring ito ay hindi po aksidente. Ito po ay nakasulat sa plano at panukala ng Panginoon. Kaya gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating pinananampalatayanan ay Diyos na walang aksidente. Ang Diyos natin ay laging may nakalaang panukala at mabuting plano para sa ating lahat. Amen po, hallelujah. Kaya yung nandito ka ngayon ay hindi aksidente. Yung kasama ka naming nagpupurit, sumasamba, ay hindi insidente lamang. Lahat ng ito ay panukala
ng ating Panginoon. Kung bakit nandito ka ngayong umaga, ay nais niyang ikaw ay pagpalain. Kung ikaw ay may sakit, nais niyang ikaw ay pagalingin. Kung ikaw ay may mga panalangin, nais niyang katagpuin. Ngayong umaga, ang plano ng Diyos para sa iyo ay mabuting panukalang pagpalain ang bawat isa sa atin. So He has a plan for you. He is a God of objectivity. There is no such thing as accident in the vocabulary of our loving Father. Lahat ng nagaganap ay naaayon sa kanyang panukala. Siya'y hindi ituturing na Diyos kung hindi niya nalalaman ang mangyayari sa hinaharap kahit sa pasimula pa lamang. Do not consider your God as a God kung hindi niya alam yung something that will happen in the future from the very beginning. Yeah, He knows the end from the beginning. Nalalaman ng Diyos ang katapusan kahit hindi pa nagsisimula. Sapagkat siya'y Diyos, nalalaman niya ang katapusan kahit sa pasimula pa lamang. He knows the end from the beginning. And because He knows the end from the beginning, He is your God. Pwede mong ipagkatiwala sa iyo ang iyong hinaharap. Kung ikaw ay nananalangin ng mabuting kinabukasan, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kinabukasan, sapagkat Siya lang ang nakakaalam ng ating hinaharap. Kung ano ang pangkasalukuyan, ipagkatiwala mo sa Kanya, sapagkat Siya rin ang nakakaalam ng ating pangkasalukuyan. At kung ano man ang nangyari sa nakaraan, hindi rin ligid sa kaalaman ng Diyos ang mga naganap na pangyayari sa buhay mo in the past. Sapagkat Siya'y Diyos in the past, Siya'y Diyos in the present, at Siya'y Diyos in the future. So your God is a God who knows the end from the beginning. Kaya wag niyong sabihin ang pangyayaring ito ay nag-aksidente lamang na sa dinami-dami ng mga propetang pwedeng kainin ng malaking isda, na aksidente naman si Jonah ang napili. No, it's not. The Lord has provided. And the word provided means, basically, it means God is sovereign. God is almighty. God is all-powerful. And God knows everything from the past to the present, even to the future. Diba sinasabi nga sa Panda, Kung Fu Panda 3, sabi niya, si Panda, sabi po nung matalino, ang kahapon ay kasaysayan. Ang pangkasalukuyan ay kaloob na regalo ng Diyos. Ang hinaharap ay hiwaga na ang Diyos lang ang nakakaalam. Alam niyo ba yung kinabukasan, yung future, yung teritoryo ng kinabukasan ng future, Diyos lamang ang may hawak niyan. Your future is the territory that only God knows. Yung kinabukasan, teritoryong ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya ang sabi ni Santiago, huwag kang magmamalaki patungkol sa iyong hinaharap. Sapagkat baka magtulog ka mamaya, hindi mo na makita ang pagsikat ng araw. Kaya bukas, hindi ka na sisikatan ng buwan. Amen. Kaya walang sino mang pwedeng magmalaki. Sinasabi ni Santiago yan. Ang pwede mo lang ipagpasalamat, yung ngayon. Yung kahapon, wala ka nang magagawa doon. Kahit anong gawin mong pag-ikot ng mundo, ang kahapon ay kahapon na. Huwag ka sanang papali sa anino ng iyong nakaraan. Huwag ka sanang pahirapan ng anino ng iyong kahapon. Ano man ang kahapon, nangyari na yan. Pagpapasalamat mo, maging inspirasyon kung magtagumpay. Ang pwede ka lang mayroong alagaan at ingatan ay ang kasalukuyan. Yan ang pwede mong pagyamanin.
yan ang pwede mong ipagpasalamat na meron ka pang today. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung today mo, blessing yan. Kaya yung ngayon, alagaan mo, wag mong sayangin. Yung araw mo ngayon, wag mong sayangin. Yan lang ang kaloob na meron kang kapangyarihan sa araw na ito. Ang hinaharap, wag mong ipagyabang. Dami kong kakilalang pinagmayabang ang kinabukasan. Hallelujah. Hindi na inabot ng kinabukasan. Hindi na inabot. Lahat ng ipinagmamalaki niya, naglahong parang bula na walang naitulong sa kanya. Pasalamatan mo ang Panginoon na may ngayon. At alagaan mo ang buhay mo ngayon. Naniniwala ka ba na yung kinabukasan mo, ginuguhit mo na ngayon? Yung kinabukasan mo, ginuguhit mo na ngayon. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Bakit ba ako napunta ron? Praise God. Ang sinasabi lang natin, mga kapatid, ay sa lahat ng pangyayari kay Jonah, ang Diyos ang nakakaalam. Walang aksidente, hindi insidente, lahat ito ay pinlano ng Panginoon. So punta po tayo sa pangalawang point. Pangalawang point. Jonah chapter 2, verse 1 hanggang verse 10. So habang nasa loob si Jonah ng tiyan, siya ay nanalangin. Habang nasa loob siya ng tiyan, siya ay nanalangin. At ito ang prayer niya sa loob ng tiyan. Nanalangin si Jonah sa Panginoon na kanyang Diyos sa loob ng tiyan ng malaking isda. Ito ang kanyang panalangin. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humihingi ako ng tulong sa inyo. So pakinggan natin yung kanyang panalangin. Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humihingi ako ng tulong sa inyo. Kayo ba pagka nahihirapan ng inyong kalooban, humihingi kayo ng tulong sa Panginoon? Amen. Praise God. Parang 5 lang yung nag-amen eh. Hallelujah. Amen. Pag sa gitna ba ng inyong mga pangangailangan, humihingi kayo ng tulong sa Panginoon. Amen. Praise God. Tayong lahat yan, ano? Sabi niya, praise God, at sinagot niya ako. Sumagot ba Panginoon sa panalangin niya? Amen. I sought the Lord and He heard me. Ano yung kanta? He delivered me. Parang yung pari ka lang sa Antipolo eh. No? Amen. So sabi po, at sinagot niya ako sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo at pinakinggan niyo ako. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat, napalibutan ako ng tubig at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Pinalayas niyo ako. Panalangin ni Jonah kasi hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Kayo ba minsan nagpe-pray kayo, hindi niyo alam yung sinasabi niyo sa prayer ninyo? Minsan ganyan, ano po? Si Jonah ganyan din. Siya daw ang pinalayas daw siya ng Panginoon. Eh ano ba talaga ang tunay na kasaysayan? Siya ang lumayas. Papalayo sa Panginoon. Di ba? Kwento ko nga. Baliin natin, i-disclaim natin yung kanyang sinasabi. Di ba si Jonah po, inutusan ng Panginoon, pumunta ka sa lungsod ng Ninive. Napag-aralan natin nung last Sunday, kaya siya inutusan sa lungsod ng Ninive sapagkat nakaabot na ang sukdulan ng sama ng mga taga-Ninive. Ang Ninive ay ang capital city ng Assyria. Ang Assyria ang pinakapangunahing kaaway ng mga Israelita. Ang mga Ninevites, pag nahuli ang mga Israelita,
po ang ginagawa, pinuputol ang ulo, pinatutuyo yung bungo, pagkatapos i-display ang mga bungo ng mga Israelita sa buong lungsod. Hihiwain ang talampakan, patutuyuin yung talampakan, pagkatapos ibibilad. Para pag nakita ng mga Hudyo, ng mga Israelita yung parusa, matatakot sila sa mga taga-Ninibe. Ang pamilya at angkan ni Jonah pinarusahan ng mga taga-Ninibe. Kaya gayon na lamang ang pagkamuhi ni Jonah sa mga taga-Ninibe. Tapos uutusan siya ng Panginoon na magpunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipangaral mo ang aking mga salita. Ay hindi sa ayaw ni Jonah na sumunod sa Panginoon. Hindi sa ayaw niyang sundin ang utos sa kanya ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon. Propeta siya eh. So ano man ang sabihin niya, nagmumula sa utos at salita ng Diyos. Hindi sa ayaw niyang hindi sundin. Kaya lang marubdob ang kanyang pagkamuhi at pagkagalit sa mga taga-Ninibe. Isa pa, ang paniniwala niya, kapag ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa mga taga-Ninibe, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay hindi madaling magalit. Ibig sabihin, pag ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa mga taga-Ninibe, ang mga taga roon ay makakakilala sa Panginoon at maliligtas. Iayaw niyang maligtas yung mga taga-Ninibe. Kaya hanggang maaari, ayokong mangaral sa mga taga-Ninibe sapagkat ang paniniwala ko, pag ako'y nangaral ng salita ng Diyos, ang mga taga-Ninibe ay maliligtas. Apo, kasi alam niyang ang Diyos ay mahabagin. Basahin nga natin yan. Ate Chelisa, labas tayo dyan. Punta tayo dun sa Jonah, Kabanatang 4, talatay 2-3. Gusto ko lang ipakita kung anong paniniwala ni Jonah sa Diyos. Bakit ayaw niyang ipangaral ang Word of God sa mga taga-Ninibe? Because Jonah knew that the Word of God is powerful and they will learn to realize that the God of Jonah is so gracious, merciful, and forgiving. Sabi po, nalalaman ko, sabi niya, nalalaman ko, mabait ka, Panginoon. Nalalaman ko, patatawarin mo sila. Nalalaman ko, mayaman ka sa biyaya. Kaya wag na lang. So, si Jonah, hindi na ipinangaral yung salita ng Panginoon. Amen? Jonah chapter 4. Tingnan lang natin, Ate Chelisa. Gusto ko lang makita natin. Sabi po, he complained to the Lord and said, I knew this would happen. I was in my own country and you told me, come here. At that time, I knew that you will forgive the people of this evil city. Nalalaman ko pag nangaral ako doon, patatawarin mo sila. Nalalaman ko ikaw ay mahabagin, ikaw ay hindi nagpaparusa, ikaw ay mabait. At nalalaman ko, babaguhin mo yung buhay ng mga tao roon. At hindi mo na sila pupuksain. So, ibig sabihin, alam ni Jonah na ang Diyos niya ay mahabagin at mayaman sa biyaya. Kaya pag ipinangaral niya yung Word of God, maliligtas sila. Ayaw niya na maligtas yung mga taga roon. Kayo ba ayaw niyong maligtas yung mga kapitbahay niyo? Ayoko maligtas siya, nuknukan yan eh. Mungutang lang ako ng 20, hindi ako pinautang. Gunawin na nga sana ng Diyos ang pamilya nyo. Kayo ba ayaw nyong ipangaral, ipadama ang pag-ibig nyo sa kapwa nyo? Dahil natatakot kayong sila man din ay maliligtas? Mali po yun eh. Yan ang puso ni Jonah eh. Kaya ginawa ni Jonah, sabi niya, pumunta ka sa Ninibe. Papunta ng west. Yung Ninibe, pa west, pa Manila. Yung Tarshish, pa Rizal, pa Pililya. Imbis na pumunta sa Manila, pumunta sa Pililya.
para lang takasan ang kautusan ng Diyos. Tapos sasabihin mo sa prayer mo, sasabihin ni Jonah sa prayer niya, pinalayas niyo ako sa inyong harapan. Samantalang siya ang tumatakas sa harapan ng Panginoon. Ngunit umaasa pa rin ako na makakalapit muli ako sa inyo doon sa inyong banal na templo. Unti-unti na nagkakaroon ng repentant heart si Jonah sa loob ng tiyan Nang maramdaman niya yung hirap, sakit, sa loob ng tiyan ng isda, unti-unti nagbabago yung kanyang kalooban. At sabi niya, pero nalalaman ko, ibabalik niyo ako sa inyong banal na harapan, sa inyong banal na templo. So something is brewing inside the heart of Jonah. Tapos sabi po, lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at napuluputan ng ulo ko ng mga seaweeds, ng lato at ng lukot. Alam niyo ba yung lato? Sarap nung lato, lagyan niyo ng kamatis, sibuyas, suka. Alam niyo po yung lato? Yung gulamang dagat ang tawag po. Gulamang dagat. Tapos merong pansit dagat. Yung pansit dagat, yung lukot. Apo, kumain kami sa Jensan. Alam niyo po sa Jensan, gusto ko lang kayong takawin. 3 araw kaming kumain ng lechon. Unang araw, merienda namin, 1 buong lechon. Pangalawang araw, hallelujah, sa church, 1 buong lechon. Pangatlong araw, bago kami umuwi, 1 buong 75 kilos na lechon. Ako po nagtatadtad. Kaya ang lutong nung ang lutong. Tapos ang walang rice, ang kasama ng lechon, lukot. Yung gulamang dagat na pansit dagat. Napakasarap. Tapos ang liliit na hiwa ng pinya na halos asukal na yung lasa. Napakasarap. At babalik tayo doon sa November 29. So purihin ang Panginoon, gulaman dagat ang tawag. Natabunan ako ng halos halamang dagat, lumubog ako hanggang sa pinakamailalim ng dagat at parang ikinulong sa kalaliman ng lupa magpakailanman. Ngunit kinuha niyo ako sa kalaliman yaon, o Panginoong kong Diyos. Nang malapit na akong mamatay, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan nyo ang dalangin ko doon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi natapat sa inyo, ngunit maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, o Panginoon, ang nagliligtas. Kaya inutusan ng Panginoon ng isda at iniluwa ito si Jonas sa dalam pasigan. So look at what happened. 3 araw at 3 gabi nandun po siya sa loob ng tiyan at siya po ay nananalangin. Kaya ito pong panalangin po mula verse 2 hanggang verse 10 ay summary ng panalangin ni Jonah during the 3 days and 3 nights. At ang nakamamangha po, sabi ng mga Bible scholars, yung panalangin ni Jonah ay halos mga word of God na mababasa sa aklap ng mga awit. Kaya meron pong ginawang pag-aaral, sinamari yung prayer ni Jonah. At lumalabas sa prayer ni Jonah, may 11 psalms, 11 nakasulat sa aklap ng mga awit, na ipinag-pray niya, isang prayer lang, 11 psalms. Sa kanyang prayer, 11 psalms. Ang sabi po, yung prayer niya, word-based prayer, kasi 11 psalms quoted in one prayer, and the following psalms were referred to in this prayer. Tingnan po natin yung
I hope you can see. Jonah chapter 2 verse 2, yung prayer niya, matatagpuan sa Psalms 18 verse 6. Jonah 2:2, matatagpuan sa Psalms 20 verse 1. Jonah 2:3, matatagpuan sa Psalms 88 verse 6. Psalms 42 verse 7. Jonah chapter 4, 2 verse 4, prayer, Psalms 31:22. Jonah chapter 2 verse 5, Psalm 69, 1-2. Jonah 2 verse 6, matatagpuan sa 77, 11, verse 11, 12. Jonah 2:7, matatagpuan sa Psalms, hallelujah, may kasunod pa yan. Psalms 11 verse 4 at saka po Psalms 11, 18 verse 6. So ibig sabihin po, yung isang panalangin ni Jonah, naglalaman ng mga word of God. Yung palang prayer niya, naglalaman ng mga word of God. Kaya kung ang mga prayer niya ay naglalaman ng mga scriptures, ibig sabihin si Jonah po ay may puso at may buhay na nakatungtong sa Word of God. Word-based po yung panalangin ni Jonah. Kaya kung magpe-pray po tayo, alam niyo po magandang manalangin na yung panalangin natin ay nakapaloob sa mga pangakot salita ng Diyos. Kung mananalangin po tayo, kung nag-aaral tayo ng Bible, nakikinig tayo sa Word of God, may panahon tayong nagbabasa, mas maganda po yung mga prayer natin nakapaloob sa sinasabi ng kanyang mga pangakot salita. At kapag word-based ang prayer, most likely yung prayer natin ay madaling masasagot. Kasi ang panalangin gagawin ayon sa kalooban ng Diyos ay may katiyakan ng kasagutan sa ating mga panalangin. 1 John 5:14, ang sabi po sa 1 John 5:14, this is the confidence that we have in God, that if we ask anything according to His will, we know that God can hear us. And when God hears us, we know that we have the petitions that we have asked from Him. 1 John 14, sabi po, ito ang katiyakan na binibigay ko sa bawat isa sa inyo, na kapag kayo'y mananalangin na aayon sa kanyang kalooban, pakikinggan niya kayo palagi. So kapag ang prayer ninyo nakapaloob sa kanyang kagustuhan, makatitiyak kayo na pakikinggan niya ang inyong mga panalangin. So, paano natin malalaman kung ang ipapanalangin natin ay nakapaloob sa kanyang kalooban? Makinig po tayo ng salita ng Diyos. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Pag-aralan po natin ng salita ng Diyos. At kapag malimit po tayong nakayakap, nakatuon, at ang ating paningin at pansin ay nasa mga salita ng Diyos, pag nag-pray ka, magandang ang prayer mo ay word-based. Kasi pag word-based, ibig sabihin, it is inside the will ng kalooban ng Diyos yan. Nasa loob ng kalooban ng Diyos. At kapag tayo anumang bagay na nasa loob ng kalooban niya, siguradong maririnig niya ang ating mga panalangin. This is the confidence. Ano ba yung confidence? Katiyakan. Sa Tagalog, ito ang katiyakan na kapag tayo'y lumapit sa Diyos at humingi tayo ng ating mga pangangailangan, sabi po, hallelujah, iingi tayo ng naayon sa kanyang kalooban, nakatitiyak tayo. Verse 15, ang sabi po sa verse 15, at dahil alam natin pinakinggan niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. So kung hihiling ka, humingi ka nang naaayon sa Kanyang kalooban. Amen? Pag hindi niya kalooban, wag mong ipilit. Pag ipinilit mo yung hindi niya kalooban, magdurusa ka sa yung pinilit na kahilingan. Maniwala kayo. Kahit yung mga pastor, binababalaan at pinaaalalahanan natin.
kung hihingi kayo sa Panginoon na may gawin siya sa inyo, hilingin nyo yung kalooban niya maganap sa buhay nyo. Alam mo na nga hindi niya kalooban, ipipilit mo pa. Ano mang hindi niya kaloobang ipinilit mo, huwag mong sisisihin ang Panginoon. Pag nagdurusa ka na sa ipinilit mong kahilingan. Mas masaklap yung humihingi ka ng ayaw niya, tapos ipinilit mo. Kapipilit mo, ibinigay sa'yo. Magdudusa ka. Isang panahon, pagsisisihan mo yung hiningi mo. Kaya mag-ingat kayo sa hinihingi nyo. Sapagkat marami kayong hinihingi na ayaw niya. At pag ayaw niya, siguradong hindi ito magdadala sa atin sa pagtatagumpay, kapayapaan at kagalakan ng buhay. Kaya kung pinilit mo, ngayon nagtitiis ka na, huwag mo siyang sisisihin. Huwag mo rin sisisihin ang pagka-born again mo. Huwag mo rin sisisihin ang Word of God. Huwag mong sisisihin ang pagkapastor mo. Baka may diferensya yung hiningi mo. Ang dami kasi, alam na niyang ayaw ng Diyos, pipilit pa. At kapipilit, nangyarit, ibinigay sa'yo. Nang magdusa ka kung sino-sino sinisisi mo. Si Jonah, nalalaman niya yung kanyang hiniling . Si Jonah po, kahit ayaw lang naman niyang sumunod dahil galit siya dun sa mga taong pangangaralan niya . Pero hindi dahil ayaw niyang ipangaral yung salita. Hindi dahil ayaw niyang sumunod. Sobra lang ang pagkagalit niya sa mga tao. Nasusundan niyo po ako? Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung tayo po'y magpe-pray at may hihilingin sa Panginoon, maniwala kayo sa kasabihan. Anumang bagay na nasa loob ng kalooban niya, hindi magdadala sa kabiguan. Kapag ikaw ay nabubuhay sa loob ng kalooban niya, walang kabiguan. Pero kapag ikaw ay lumabas sa kalooban niya, huwag kang umasang may pagtatagumpay. Inside the will of God, there is no defeat. Outside the will of God, there is no such thing as victory. Because victory and peace and joy and love and blessings and success can only happen inside the will of God. Amen! Tigas lang ng ulo natin talaga . Kahit sa mga anak natin, nangyayari yan. Sinasabi na siya, I told you not to do that, you do that, look that. Sinasabi na sa'yo, huwag mong gawin yan, ginawa mo, tignan mo. In English. Sinasabi ko na sa'yo, huwag mong gawin yan, ginawa mo, tignan mo. Englishin nyo nga. I told you not to do that, you do that, look that. I told you not to do that. Sinasabi na sa iyong wag mong gawin. Ginawa mo. Tignan mo. I told you not to do that. You do that. Look that. Kahit sa mga anak natin, di ba? Payo ka ng payo ng tama. Wag. Titigas ng ulo ng mga anak. Nung nagdudusa na, sabi ko nga, sana kung kayo lang ang magdudusa. Kaso yung pagdurusa nyo, kasama kaming mga magulang. Nasa inyo ligaya, nasa amin ang paghihirap. Sa panahon ng ligaya, ayaw nyo makinig, maligaya kayo. Pero kapag humaharap na sa mga problema, hindi na kami exempted, kasama na kami sa problema. Kung pwede lang sana yung mga anak nyo mamili, sila lang magdusa. Pwede yun. Kaso sino karamay sa pagdurusa? Kasama ang mga magulang. Kaya mga anak, magpakabait kayo. Hallelujah. Pwede ba? In Jesus' name.
Hindi lang kayo nagdadalamhati. Unang nagdadalamhati sa kalagayan ng mga anak, puso ng mga magulang. Unang nasasaktan pag ang anak na paso, damdamin ng magulang. Sinasabi na sa'yo, huwag ilagay yung kamay sa apoy, naglaro ka pa ng apoy. Nang mapaso, sino nasaktan? Si mama at si papa. Habang ginagamot yung sugat ng anak, umiiyak si mami. Nasabi na kasi sa'yo, tigas ng mukha mo. Naman naman. Wow! Wow! Di ba? Kaya, layo na sa mensaheng ito. Dahaba pa ng aking ibabahagi. But this is truly happening. Kaya po kung mananalangin tayo at hihiling kayo sa Panginoon, huwag niyong ipilit yung hindi niya gusto. Mas masaya, mas mapayapa, at may pagpapala sa mga kahilingang nakapaloob sa kagustuhan niya. So kung magpe-pray ka, siguruhin mo na ang prayer mo is inside the will of God. This is the confidence that we have in Him. That if we ask anything according to His will, we know that God have heard us. Amen. So yan po ang panalangin ni Jonah. Hindi ko na po masyadong ididiin. So, nag-pray po si Jonah at ito yung mga panalangin niya. At sa panalangin niya, kitang-kita po natin ang kalooban ni Jonah ay pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya po, praise God, hallelujah. Tingnan po natin yung tatlong conclusion before we close. Praise God. So yan po si Jonah. Pagkatapos po niya mag-pray, actually, ni-record po yung prayer niya. After the event, kinuha po yung mga prayer niya at itinala, isinulat, kinronicle yung mga prayer ni Jonah. At yung mga prayer ni Jonah, naalala pa niya, kaya nang maalala niya yung mga prayer niya, sinulat yung mga panalangin niya. And it was written in the past tense. Ibig sabihin, aktual na nangyayari yung mga panalangin niya sa loob ng tiyan, 3 days and 3 nights, pero after na siya'y iluwa sa dalampasigan. Can you imagine? Iniluwa siya sa dalampasigan right there na sa lungsod ng Ninive. So paano hindi mo sasabing miracle? Siya ang kinuha, si Jonah lang sa dinami-dami ng prophet, pagkatapos nag-stay ng 3 days and 3 nights, pagkatapos iniluwa. By the way, may nagsasabi na si Jonah daw dahil sa kanyang pagsuway sa kalooban ng Panginoon, sa pautos ng Panginoon, pinarusahan siya ng Diyos at ang ginawang pagparusa sa kanya ay pinakain sa malaking isda. May nagtuturo na nang kainin si Jonah ng malaking isda, katumbas ng pinarusahan siya ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Nais kong sabihin sa inyo, maging take away natin. Kaya siya kinain ng malaking isda na ipinrovide ng Panginoon, hindi para parusahan, kung hindi sa gitna ng kanyang pagkakasala, siya ay inilagtas pa rin sa pamamagitan ng isda na kumain sa kanya. Yung balyena, hindi parusa. Yung balyena ay salvation. Yung balyena ang nagligtas sa kanya eh. Can you imagine that? Kung hindi sa balyena, nalunod na sana siya. Pero dahil siya'y gustong iligtas at pagpalain pa rin sa kabila ng kanyang pagkakamali, niligtas siya sa pamamagitan ng malaking isda. Minsan, may ginagawa ang Diyos na sa iyong paningin ay parusa, ang hindi mo nalalaman, ito'y pamamaraan para ikaw ay hanguin, iligtas at pagpalain.
Sa prayer niya kasi, sabi niya, malulunod na ako. Diba sabi niya, malulunod na ako eh. Kahit sinong marunong lumangoy, ilang araw, ilang gabi, sabi niya, lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Nang siya'y halos malunod na, palubog-lubog na siya sa tubig, dumating ang malaking isda. Kaya ang malaking isda, hindi parusa, ang malaking isda ay pamamaraan para siya'y iligtas ng ating Panginoon. At merong mga bagay sa buhay mo na parang hindi tama, pero sa dulo nito, pagpapala at kaligtasan pa rin para sa atin. Kaya nasasaktan ka sa pagdidisiplina, nasasaktan ka sa pagtutuwid, masakit sa una, pero ang dulo nito, kapakinabangan mo pa rin. Amen! Hallelujah! Masakit lang yung pamalo sa una, kahit pag may latay, pero yung latay magsisilbing paalalang kung hindi ako pinalo, hindi sana ako nabago. Hindi sana ako napagpala. Kaya wag niyong ituring ang balyena, ang malaking isda, ay parusa. Actually, yung balyena ay kaligtasan ng Panginoon sapagkat siya'y malapit ng malunod. At siya'y papunta na sa, sabi po, from the root of the mountain. Yung root of the mountain ay ang kailaliman ng dagat. Sabi niya, napunta na ako sa ugat ng bundok. Yung ugat ng bundok, yung ugat ng bundok, yung kalaliman ng dagat. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, may mga panahon na akala natin ay masakit, pag tayo'y itinutuwid, ito pala'y pagpapala at pakinabang sa bandang huli para sa ating lahat. Amen po! So, in the time of distress, naalala niya ang Panginoon. 3 points mo bago tayo umuwi, bago tayo mag-dismiss. Unang point, sa panalangin ni Jonah at Lisa, sabi po, few practical lessons from Jonah. Number 1, Jonah remembered the sovereign Lord. Jonah acknowledged the hand of God all throughout his situations. The prophet retained his faith to his sovereign Lord. Sa kabila ng kanyang distresses, sa kabila ng kanyang mga disappointments, sa kabila ng kanyang disobedience, naalala pa rin ni Jonah na may Panginoon makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nagpanukala, ang Diyos ang gumawa ng daan sa panahong parang wala ka nang nakikitang kaparaanan. Kaya maniwala kayo mga kapatid, hallelujah, hindi parusa, hindi kabigatan, kung hindi pagsaklolo ang ginawa ng Panginoon sa kanyang kapigatian. Sabi ni Job sa Job 36:15, God can deliver the afflicted from their afflictions. Alam po ninyo, may panahon na ang magtuturo sa iyo ng mga aral ng buhay ay yung mga pagsubok na nararanasan mo. God will deliver you from your afflictions. Ililigtas tayo ng Panginoon sa ating kapigatian, pero sa gitna ng kapigatian, tinuturuan tayo ng Panginoon. He delivers the afflicted by their affliction and open their ears by their adversary. Sa gitna ng ating mga pinagdaraanan, matuto tayo. Matuto tayo. Sabihin mo nga, sa gitna ng aking mga problema, turuan mo ako, Panginoon. Sa gitna ng aking mga kapigatian, turuan mo ako, Panginoon. Hubugin mo ako, Panginoon. Sanayin mo ako sa buhay na matuwid. Sa lahat ng aking nararanasan. Hallelujah. Si Jonah, hindi niya sinisi yung mga mandaragat, yung mga sailors. Si Jonah, hindi niya sinisi yung dagat na maligalig. Hindi niya sinisi yung balyena. Hindi niya sinisi yung mga tao.
Inamin niya yung kanyang kapalaluan at sabi niya, natuto ako. So ano man ang pinagdadaaran nyo ngayon, huwag kayong maghanap ng masisisi. Ano man ang mga problemang nararanasan nyo ngayon, huwag kayong magturo. Si Jonah, inako niya yung pananagutan sa kanyang sarili. Pag may problema kasi, binibintang mo dun sa iba. Kung hindi mo, sana nanahimik ka. Ginambab-gambala mo. Tap. Sarap pagalitan ng mga anak no? Ganun. Ganun po. He took responsibility for his own faults. Kasi natuto siya sa affliction na kanyang nararanasan. Ang sakit, ang masakit, hindi tayo natututo. Nahulog ka na dun sa bangin, dun sa butas na yun, dun ka pa rin punta ng punta. Ano ka ba? Yun na nga yung pinagkalaglagan mo, dun ka pa rin nagsusumiksik. Alam mo nang may butas, dun ka pa rin pumupunta. Iwasan mo yung butas. Amen! Sarap lang, no? Hallelujah. Sarap matuto. Sarap matuto. So, the Lord will deliver the afflicted from their afflictions. Learn. Pangalawa, I hope you're following me. Amen. Jonah exercised faith in a God who is so gracious. Si Jonah, nanampalataya na may Diyos siya na mayaman sa grasya. Naniniwala si Jonah ang Diyos niya, mayaman sa grasya. Sabihin mo nga, ang Diyos ko, mayaman sa grasya. Ang grasya ay mga regalong ibinibigay sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat regaluhan. Mga pagpapalang tinatanggap mo nang hindi mo pinaghirapan. Pero tinatanggap mo pa rin, tawag dyan, grasya. Si Jonah, tanong, si Jonah ba karapat-dapat pa? Na iligtas? Hindi na. Tigas ng ulo. May sariling plano. And yet, sa gitna ng kanyang katigasan ng ulo, may sariling hakbang at mga panukal at plano, pinagpala pa rin at kinahabagan ng Panginoon. Kahit hindi na karapat, dapat kahabagan pa. Amen? Alam niyo ba na pwede namang, bakit ang Panginoon, nagtanong nga ako sabi ko, Holy Spirit, bakit makapangyarihan naman ang Panginoon? Marami naman siyang mga propeta. Bakit pag-aaksayahan ng Diyos ang isang propetang napakatigas ng ulo na magpadala pa ng isdang malaki? Gawin pa itong lahat ng ginawa ng Panginoon. Pwede naman siyang magpalit ng propeta. Hayaan na lang niya itong matigas na propeta ang ulo na ito. Marami namang propeta dyan. Bakit mo pag-aaksayahan ng panahon ng hindi karapat-dapat? Bakit gugugol ka ng mga himala, kababalaghan, at makapangyarihang gawa para lamang sa isang propetang napakatigas ng puso? Bakit po? Kasi ang Diyos, kahit matigas ang puso, mayaman sa pag-ibig, at masagana sa grasya, gusto ka pa rin kahabagan, para ipadama sa iyo na mahal ka niya. Pwede naman, di ba, Kuya Ali, di ba? Pwede naman magpalit na siya ng propeta Kung ako yung Diyos, kung ako Diyos, yung tigas ng ulo mo na yan, marami naman akong ibang pastor na ipapalit sa iyo. Buburahin ka na lang namin sa listahan ng mga pastor. Marami namang pastor dyan. Bakit kita pag-aaksayahan ng panahon? Bakit kita tuturuan? Bakit ko gugugulin
panahon ko sa iyo. Mantalang marami naman dyan. Magsolo ka. Umayos ka sa harapan ko, ito 500. Muwi ka. Pero bakit pagpapadamahan mo kahit hindi karapat-dapat? Sapagkat yan ang grasya ng Panginoon. Hindi grasya pagkarapat-dapat. Grasya pag hindi nararapat. Ikaw ay hindi nararapat. Kaya ang mayaman sa iyo ay grasya ng ating Panginoon. Amen! Mayaman ang grasya ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Meron nga isang kanta Gusto kong kantahin sa inyo. Sana matutunan natin. Ang sabi po, kanta ito ng Sunday school students natin. Sabi niya, Jesus loves me when I'm good. Saan ba? Jesus loves me when I'm good. When I do the things I should. Jesus loves me when I'm bad, though it makes Him very sad. Kantahin nga natin. Jesus loves me when I'm good. When I do the things I should. Jesus loves me when I'm bad, though it makes Him very sad. Isa pa. Ganda no? Ganda. Hallelujah. So, 1, 2, 3. Jesus loves me when I'm good, when I do the things I should. Jesus loves me when I'm bad, though it makes Him very sad. Tagalogin nga natin. Mahal ako ng Diyos pag ako'y mabait. Mahal niya ako pag gumagawa ako ng mabuti. Mahal niya ako kung ako'y masama. Kaya lamang nakapagpapalungkot sa damdamin at kalooban niya. So, kailan ka mahal ng Panginoon? Nung ikaw ay mabuti? Kailan ka minamahal ng Panginoon? Kahit ikaw ay masama. Sa mabuti at sa masama, mahal ka ng ating Panginoon. Tawag dyan, grasya. Tawag dyan, grasya. Kaya kung sabi nga, di ba lagi nating kinukwento, there is nothing you can do to make Him love you more. And there is nothing you can do to make Him love you less. Gumawa ka ng mabait, gumawa ka ng mabuti, maging mabait, mahal ka niya. Kung magkamalit, magkasala, hindi mababawasan ang pagmamahal niya sa bawat isa. Mamahalin ka rin niya, maging sino ka pa man. And that's the grace of our loving Father. Amen! Na ano pwede nating isukli? Ano ang response natin? Ang response natin sa napakayamang grasya ng Panginoon, ito panawagan ito kay Jonah Ang natutunan ni Jonah, yung ginawa ng Diyos sa iyo, Jonah, gawin mo sa mga taga-Ninibe. Yung ginawa ng Diyos, yung ginawa ko sa iyo, Jonah, gawin mo sa taga-Ninibe. Ibig sabihin, kung tayo'y tumanggap ng grasya, ang pinakapositibong response natin, gawin natin yung grasyang ibinigay niya sa ating kapwa, sa iba. The same way, the way that God loves us, the same way love others. The same forgiveness na tinanggap natin, the same way we forgive others. Kung tayo kinahabagan, mahabag tayo.
Kung tayo kinawaan, kaawaan, maawa tayo. Kung tayo minahal, magmahal tayo. Kung tayo pinatawad, hindi ba dapat din tayong magpatawad? The same way. The same way may grasya sa sayo, the same way maging gracious ka sa iba. Minahal ka niya, the same way magmahal ka sa kapwa mo. Sabi nga, ang grasya hindi grasya kung sasarilinin mo lang. Ang pag-ibig ay pag-ibig kung ikaw lang ang makikinabang. Hindi pag-ibig. Ang kapatawaran ay walang bisa kung ikaw lang ang mag-aangkin ng pinatawad ka. Sapagkat magiging perpekto lang ang pagmamahal pag kaya mo nang ipadama sa iba. Magiging biyaya lang ang ikaw ay pinatawad kapag kaya mo nang magpatawad sa nagkasala sa iyo. Naiyak na naman ako. Kasi wala lang kabuluhan kung sa iyo lang eh. Bakit pa tayo narito kung tayo lang personal ang makikinabang? Hindi ba't ang grasya magiging ganap pag yung grasyang tinanggap natin, sinishare natin? Yung pag-ibig niya magiging totoo lang na mamahal ka niya kapag yung pagmamahal na nararanasan mo, kaya mo nang igawad sa kapatid mo, sa kapwa mo. Pinatawad ka, magpatawad ka. Wag lang ikaw ang makinabang. Si Jonah, yan, gusto niya siya lang ang nakikinabang. Tinuruan siya ng Panginoon sa paraang malupit, sa paraang marubdob, para matutunan niyang mayroong kaibahagi mo. Yung tinanggap mo sa akin, i-share mo. Diyan lang magiging ganap ang pananampalatayang born again. Born again ka nga eh. Mga Kristiyano nga tayo eh. Tapos tayo lang ang makikinabang. Nakikita mo na napapahamak yung mga kaluluwang iba. Tapos ikaw ay pinagpapala. I hope everyone will learn. Hallelujah. Ang pangatlo po, ano po yung pangatlo? Ayaw mapurpit ni Jonah ng grasya ng Panginoon. Kaya yung finally, hallelujah, ano yung pangatlo? Jonah acknowledged that his salvation belongs only to the Lord. Walang makapagliligtas maliban sa Panginoon. Yan ang siya ay iluwa, kinilala niyang ang Panginoon lang ang tagapagligtas. Ang grasya lang ng Panginoon ang makapagbabago ng buhay ng tao. Hindi niya sinayang, hindi ginampanan niya pagkatapos. So panawagan sa ating lahat before we pray. Hallelujah. Tayo pong lahat na pinagpapala, may panawagan ng Panginoon, maging pagpapala. May panawagan ng Panginoon sa atin, ialay natin ang ating sarili. Una sa Panginoon, pagka naialay natin ang ating sarili sa Panginoon, kaya na nating ialay ang ating sarili sa iba. Hallelujah. Love. Give yourself first to the Lord. And then you will learn to give everything. Hallelujah. By giving first yourself to the Lord. Yung po tayo pumikit.